Hello everyone! Good morning or good afternoon sa inyong lahat. So ayan, nandito ako sa aking garden. Kung makikita niyo yung aking bulaklakan na bonggabilya. So share ko lang sa inyo yung aking mga ginawa for today. So hello guys, ayan. Nagpunla po ako dito ng kamatis at saka sili. Sana mabuhay na sila. May time kasi, pero tinatakpan ko siya kasi gawa nga po ng pusa. Ayan. Itong ating kangkong magaganda siya. Kaha-harvest lang namin yung kabilang side. So, ito siya. Malalapad ang dahon kasi maganda yung lupa niya. Tapos yan, ang iba nasa sa paso din. So, ayan, medyo gumaganda na ulit itong ating halaman na to. Yung marami siyang bumulaklak, purple yan. Ang ganda ng bulaklak niyan pag maramihan. Ano yan, pagka ganitong papalapit na yung taglamig. So, ayan. At itong ating malunggay, ayan po. Update ko kayo. Simula nung siya aking nilagari yung puno, gumanda na siya. So ayan siya kasi may mga kumukuha na mainit yung kamay at namamatay po. So ito yung mga pinutol ko po na malunggay. Ayan siya. Ang iba ay tinapon ko na. Tapos itong malaki na to, ayan siya. Kung makikita nyo medyo yung puno niya malaki. Tapos dati sinandal ko lang siya dyan, nabubuhay naman siya. Nagsusuloy. So, ang ginawa ko nung sumusuloy siya, binaon ko siya sa lupa. So, ayan guys. May mga nakaabang pa akong paso dyan. Kasi tataniman ko yan kapag may mga lumaki na ako doon sa aking mga pinunla. So, ayan guys. Maganda na ulit tingnan yung aking garden kasi naaalagaan ko na ulit. Nilinisan ko siya tapos pinagtali-tali ko siya para sumampay ulit siya sa pader. Mostly dati ito pinapasampay ko sa pader, dapat napakalago na niyan. Kaso nagbago yung isip ko, pinutol ko. So ayan siya. Tapos ito pa rin po yung aking puno ng malunggay. Kasi si Habe, pinutol niya ng kutsilyo. Hindi maganda yung kamay niya kapag nagpuputol siya sa aking mga halaman. Mainit yung kamay niya. So, ayan siya ngayon. Maganda na ulit. Nilagari ko yan. Ang tagal kong nilagari yan, guys. Ayan, kung makikita nyo yan, nilagari ko talaga yan. So, kahit kainitang tapat, nilalagari ko yan. Pinagtiyagaan ko. Tapos, ito yung kabilang side na to, yung kagaya ng sinasabi ko sa inyo na kulay purple ang niyan. Ang bulaklak, eto malago na rin siya. Tapos, ang iba pinutol ko kasi kumakabag siya dito sa aking malunggay. Ayaw kong makabagay yung aking malunggay. Kasi kumakapit siya. Ayan siya. Tapos, eto pa rin po yung ating malunggay. Bali, tatlong puno po yan. Dito sa, sa lupa na nakatanim dyan sa garden na yan. Kung makikita nyo. Samot-samot yung aking halaman. Tapos, itong aking isang bonggabilya dito. Medyo pangit yung dahon. Ang ginawa ko, kinat ko siya. Siguro mga 2 weeks ago na. Basta yung may oras ako, pinuputol ko. Tapos yan, dati, din to, ang dami din yung bumulaklak, guys. Matatanda na kasi yung sanga, ang ginawa ko, pinutol ko na rin. So, eto ngayon siya, sumusuloy siya ng maganda. At eto din naman siya, ganun din, pero magkaiba po ang kanilang bulaklak. Ayan, yung tinatawag nating snake plant, lagi akong meron yan. At kahit sa loob ng bahay, meron din ako niyan sa tubig. So, ayan. Tapos, mayroon din akong itapon dito na dates. Ayan, may sumibol ng dates dito. Kung mapapansin nyo, guys. Dates yan. Hinayaan ko na. Para just in case kung umalis kami, may remembrance kami dito sa aking garden na dates na tanim. Dati kasi meron na katanim dyan ako. Sabi ko, parang mas maganda yung bulaklakan. So, tinanggal ko. Tapos ngayon, naisipan ko magtapon dyan. Nilagay ko sa ibinaon ko, nabuhay naman. At ito naman yung aking kangkong na dati aking inaano lang sa tubig. Ayan siya ngayon. Pangit na. Kailangan niyang itapon at magpalit po. So, hinayaan ko muna siya kasi pag talagang taglamig na, saka ako magtatanim ng mas maganda. At lalagyan ko ng lupa na mataba. Kasi tubig lang po yan at saka kaunting lupa. Nabubuhay naman siya. Kaya lang sa panahon ngayon, palibasa, tag-init pa, pangit siya. At ito rin po yung aking bonggabilya.
So, ayan. Napakatagal na itong bonggabilya ko na yan. Galing pa yan sa dati kong amo na 13 years ako sa kanya nagtatrabaho. So, naglipat sila ng Dubai. Kaya, ayan. Nasa akin yung mga alaga kong halaman doon. Ako din ang mga nagtanim niyan. Lahat kung makikita nyo yan. Puro tanim ko yan. Iniuwi niya dito noong sila ay pupunta na ng Dubai. Kasi sayang daw yung mga halaman at mapapabayaan lang. So, ito yung mga halaman pa. Yan, di ba? Maganda siyang tingnan. Sa ngayon kasi yung mga bulaklak po niya, kukonti kasi nga, ngayon pa lang naglalabasan yung mga bulaklak niya. Ito yung bonggabilya na siya, iba yung variety niya. Para siyang cotton ba? Maliliit yung pagka-bulaklak niya. Nakumpul-kumpul. Pagka yung talagang bulaklakan sila pag maganda yung weather, ang ganda-ganda po niya, kagaya ng kabilang side na yun. Ngayon nagluluntian ulit sila kasi medyo gumaganda-ganda na yung panahon, hindi na talagang sobrang init. Ayan. So, ito naman guys, yung ating aloe vera. Hindi po ako nawawala ng aloe vera guys. Yan. Yan, hindi ako nawawala ng aloe vera tanim kasi ito po pwede ninyong gawing tea. Nakita ko ito sa isang nag-post, napanood ko to na ginagawang tea. Yan. Babalatan mo siya, kunin mo yung yung pinaka dark green na yan, tapos yung pinaka manipis niya sa loob, ilalagay mo siya sa hot water or i-boiling mo. Tapos iinumin. So, yun ang nakita ko. Kay, nakalimutan ko na kung sinong, napanood ko na ganun ang ginagawa. Mostly sa mga Korean po yan. Mga, tag Hong Kong, ayan, ganyan po ang mga ginagawa nila. Iniinom nila yan. Tayo lang ang hindi nakakaalam. So, ayan. At ito din po ang ating halaman. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Pero maganda po yung bumulaklak. Napakatagal na rin po niyan. Ngayon, siya, puro suloy. Hindi ko siya pinuputulan. Hinayaan ko lang siya. Pati ito. Kalachoche yata ang tawag dyan. Ang kulay niyan ay, pag hindi ako nagkakamali, ay purple. Minsan, nagiging white. Paiba-iba yung, ang kumbaga sa timpla ng bulaklak niya. May time na ang bulaklak niya ay puti, may time na purple. At ito nga pala, yung panibagong tanim naman namin na kangkong. Hinalo dyan ni Habi yung kangkong na inilagay namin sa tubig. So, dyan niya itinanim. Nakalagay kasi siya sa isang plastic na container. Nangihinayang siya. Sabi niya, hindi niya na ako nahintay kung saan ko itatanim. Siya na mismo ang naglagay dyan. Pero ang nakatanim po talaga dyan ay tawag dito, yung sweet potato. So, ayan, natakluban yung sweet potato ko. Dito sa paso na yan, yearly yan, nakaka-harvest tayo ng sweet potato. Maganda kasi ang lupa niyan. At ito, nakaabang din po yan, may kangkong din ako nakatanim dyan. So, ito talagang space na yan, ikinip ko yan para sa ating mga ipinunda. Tataniman natin yan kung ano yung mga bubuhay sa ating mga pinunda. So, ito yung ating kangkong pa. Kanina nag-harvest kami dyan. Konti lang ang kinuha namin kasi nagmunggo kami ngayong araw. At ito yung aming isang malunggay din. Ito masipag itong bumunga. Matanda na kasi itong nasa sa container siya na puti dati sa pintura. Ayan, ganyan siya Kaso mo nasira na siya. Nasira na itong ganito, marupok na. So, nang hinayang naman ako kasi namatay, parang patay na talaga siya, napabayaan na. Kasi palagi po akong wala, tapos busy naman si Habi. Ayan, nilipat ko, tinanggal ko yung container. Meron din naman siyang kaunting container na yung basag-basag na naandyan sa ilalim. Tapos, inilagay ko siya dyan sa aking isang container na basurahan. So, ayan. Okay naman siya at buhay. Ayan siya, nagdadahon ulit. Pero hindi siya dumadahon ng talagang kagaya nung nandun siya sa lupa na mataas na yon. Kasi nga, naandito lang siya sa paso. Pero dito, marami kang makukuha na bunga pagka nagbubungahan yan. Kaya, minsan hindi na kami bumibili ng
bunga ng malunggay at dito kami nag-harvest sa aming mga tinanim. So, ito yung ating tanglad, guys. At ito yung isa nating halaman na sabi ko sa inyo, pinagpuputol ko kasi nga matatanda na yung sanga niya at masyadong kailangang bawasan. So, naman siya, gumaganda na, gawa ng nag-iiba na yung weather. So, eto mga empty pot pa rin yan. Dati may tinanim ako dyan. So, hindi siya nabuhay kasi nga, nung umalis ako, sabi ko kay Habi, huwag niyang tutubigan ng madami. Pero, ang ginawa niya, sige-sige lang pag nagtutubig siya. Kaya namatay yung mga tanim ko. Nagtubig din nga pala ako dito sa likod. Namiss ko tuloy yung aking aso. Kasi dito ko siya lagi pinapatakbo. Dito kami nagtatakbo dito sa likod na to. Dito siya umiihi at dumudumi. So, ngayon, wala siya. At ito nga pala yung mga pots na tinaniman ko ng may okra ako at saka yung sitaw na galing Pilipinas po. Nung magbakasyon si Habi, nagdala siya ng pantanim. So, may dala siyang ilang pirasong pantanim dyan. May okra ako at talong. Sana mabuhay po sila. Kasi kung minsan hindi nabubuhay yung ating mga tinanim. Nagpunla po ako dyan. At kung sila ay mabuhay, ay pakikinabangan natin. So, yun lamang guys, ang aking ma-share dito sa aking backyard na yan. Ayan, may tubig pa kasi nga hindi pa siya tuyo. Medyo malawak-lawak din kasi yung aking taniman dito guys. Yun nga lang, kailangan natin maglagay ng mga paso. Bibili talaga kayo ng paso sa o kaya, tsaka lupa. Para lang kayo makapagtanim. Kasi itong space na yan guys, itong lupa na yan, makipot lang siya, maliit lang. Pero ang dami kong naitanim. Lang talaga. Dati kasi wala yung nakatanim. Noong pandemic, ang nagtatanim dyan ay ibang lahi. Parang Bengali yata. Nagtanim daw siya ng tanim, hindi nabubuhay. Tapos bumibili pa siya ng lupa, hindi rin nabubuhay. So, nung ako ang nagtanim, nung umalis na siya dito, sabi niya, ikaw nang mag-garden. Ang ginawa ko sa lupa na yan, lahat binungkal ko. Kasi mayroon naman ako diyang pangbungkal talaga. At syaga talaga ako pagka, halaman. Masipag talaga akong magtanim-tanim. Kasi sa Pilipinas, sa probinsya, ang paligid namin ay talagang puro tanim yan dati. Pero ngayon kasi, syempre, iba na yung panahon at yung mga lote namin ay may mga nakatanim na. At magkakatabi na kami magkakapatid. So, ayan. Kaya lumiit na yung aking taniman. Bali, yung aking taniman na lang doon, yung aking nasasakupan. So, yun. Ayan yung aking bonggabilya. Tinagtali-tali ko yan. Dalawang klase po iyan ng bulaklak. Maingay yung sasakyan kasi nagdadaan. Kung madidinig niyo yung mga truck dumadaan. So, ayan. Bulaklakan, diba? Ang ganda niyang pagmasdan, guys. So, ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na cotton. Ayan. Parang style cotton siya. Ang ganda niya. O, diba? Ang ganda niya, guys. Pag yan maganda yung weather na, lalong mas maganda yan. So, yan lamang guys ang may share ko. Shoutout po sa United, sa team po ng United OFW Charity Group. Sa pamumuno po ni Ate Liway at ni Kuya Johnny, ang aming pong founder na si Ate Liwayway, Mix TV. Yan po ang aming founder ng United OFW Charity Group. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa aming team at nawa po ay lumawak pa ang aming team at marami pa kaming matulungan. So, maraming salamat po muli at isang mapagpalang araw. Thank you so much everyone sa lahat ng ating mga subscribers at mga kaibigan sa YT friend and Facebook group and friends dyan. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood, ng mga ini-upload namin video. Thank you so much everyone and bye-bye. See you in my next vlog. Thank you so much.